Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Saglit. Bigyan po natin galang ng mensahe at salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. And let us have a short prayer today. Father God, we thank you most high. You are glorious God. We worship your majesty in our midst. We humbly come before your mighty and sweet presence in your Holy Spirit this very morning. Father God, we thank you for a new day that you have given to us. As we celebrate today, Father God, your victory, Lord God, let our hearts be overflowed. God, with thanksgiving, give us the heart, the spirit, Lord God, to worship you, to give you thanks and to give you honor for all the things that you have done in our lives. Father God, bless indeed all your people here in this place. And Lord, we pray that you will continue to empower, enlighten our hearts, oh God, this very day. We thank you so much, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, this we pray, and everybody shall say, Amen. Amen. Hallelujah. So po tayo lahat, yung nakakaupo na, salamat sa Panginoon. Bumati po muna tayo ng tatlo, kaliwat kanan at sa ating likod. At sabihin natin sa Kanya, ikaw ay matagumpay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. At isa pong patunay na ikaw at ako ay nagtagumpay dahil nandito ka. Wala pong iba. Amen. Dahil po sabi nga, itong Sunday na to, ang araw ng Sunday na to, maraming sinasabi nila, araw ng kanilang family day. Diba? Yun po ang kadalasan na sinasabi nila, kaya wala naman silang humpay, paroon pa rito, di po ba? Pero sabi nga, pero dahil ikaw ay pinagtagumpay ng Diyos, una at higit sa lahat ay inuna mo ang Panginoon. Kaya masasabi na ikaw at ako ay tagumpay. Amen. So purihin po ang Panginoon at alam po natin ang araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang year-end, no? This is our year-end celebration, and this is the first time that we are going to do. Alright? So, ngayon pong umaga ay tayo po ay nandito, nagkakaisa ang ating mga puso at ating espiritu at ating layunin upang ipagdiriwang ang pagtatapos ng taon. Amen. Sino po dito na puno-puno ang kanyang puso sa kagalakan sapagkat nagtapos siya na ang taon ay bitbit niya yung patnubay ng Diyos, yung tagumpay ng Panginoon at sa hanggang sa oras na to ay patuloy na nagtatagumpay. Hindi pakitaas sa kanyang kamay, siya naniniwala. Amen. Salamat sa Panginoon. At kung kaya, ito po ang ating dahilan kung bakit tayo ngayon ay narito sapagkat patuloy po nating kilalanin, amen, parangalan ang ating Diyos na kung saan siyang nagbigay sa atin ng katagumpayan. Amen. At ang totoo nga lang, hindi natin kaya mabuhay at tayo po ay nagtatagumpay. Kung bakit tayo ay nagtatagumpay? Kasi kasama natin ang Amen. Diyos. Amen. Pinapaunahan tayo ng ating Panginoon. Kung kaya karapat dapat lang din po i-celebrate. Amen po? Ang taong pong ito, 2024, salamat sapagkat kung sa taong 2024, di po ba, marami kang pinagdaanan, pero higit sa lahat, dapat nating makita at malaman, mas marami kang pinagdaanang masasaya, matagumpay, punong-puno ng mga pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Kung kaya karapat dapat naman po na tayo po ay magdiwang ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, sa umaga po ito, I would like to bring you in the book of Psalms, chapter 7, verse 17. Atin pong basahin. Basahin ko po muna sa English, tapos basahin po natin sa Tagalog ng sabay-sabay. Sabi niya, my mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation, all the day, for their number is past my knowledge. Yan. Sige po. At basahin po natin sa Tagalog ng sabay-sabay. Maghapon,
Yun. So, pakilagay mo nga anak dyan sa New King James Version. English Tagalog. New King James Version. Saan yan? Yan. My mouth shall tell of your righteousness and your salvation all the day, for I do not know their limits. Amen? Ay sabi niya, maghapon kong sasabihin na matuwid kayo at nagliligtas kahit na hindi ko lubusang maunawaan. Amen? Kaya minsan sa totoo po, hindi po natin kayang maunawaan. Amen? Hindi po natin maunawaan ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Hindi po natin maunawaan ang mga pagpapala na ibinubuhos sa atin ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Amen? Kaya sinasabi po ng salmista, na sabi niya, kahit hindi ko maunawaan, sabi niya po, for I do not know their limits. Sabi po ganon. Kaya sabi niya, my mouth shall tell of your righteousness. Amen. Amen? At tayo pong mga anak ng Diyos, kailangan ito po ang ating magiging laman ng ating mga puso. Amen. I will tell, sabi pong ganon, of your righteousness and your salvation. Amen. Ito po yung lagi nating dapat sinasambit. Lagi natin dapat itong minimeditate sa ating mga buhay. Kaya po kung bakit po tayo mga Kristiyano hindi nawawala ang mga pagpapatotoo natin, yung mga testimony natin. Tama po ba? Kaya nakita po natin yung mga testimony, narinig po natin yung mga testimony natin kanina. Di po ba? Yun po ay pagpapahayag ng kanilang mga damdamin, pagkikilala, isang ibig sabihin na sila po ay malinaw ang kanilang mga kaisipan, bukas ang kanilang mga mata sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanila araw-araw. Kung kaya, sabi na gano'n, my mouth shall tell of your righteousness and your salvation. Amen. Kaya ito po, tayong mga anak ng Diyos, hindi po tayo nauubusan ng pasasalamat sa Panginoon. Yes. Amen? Bakit po? Kasi sabi nga po, mayroon pa po bang mas magaling sa Diyos? Di po ba? Yung buhay lang natin na to, na pagharap mo sa salamin, talagang hindi mo mapipigilang magpasalamat sa Panginoon. Amen. Amen? At sabihin, Lord, salamat dahil sa umagang ito, nagising akong malakas. Nagising akong nakangiti. Nagising akong masayang-masaya. Nagising ako, kasama ko ang aking pamilya. Salamat, Panginoon. Amen. Di po ba? Ay sabi niya, I shall tell. Kaya pag sinabi natin, I shall tell, kailangan natin sabihin. Amen. Amen? Hindi yun sinabi mo dahil gusto kang magmayabang at magmalaki. Hindi po yun. Ang nais po ng Panginoon sa atin, magiging malinaw sa ating puso at isipan at bukas ang ating mga mata na ang katotohanan, wala tayong magagawa. Amen. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Because our God has no limits. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya sinasabi niya, O Most High, my mouth shall tell of your righteousness and your salvation. Sabi po nga doon sa O Most High, Diyos na kataas-taasan. Alam niyo po ba, bago po makalimutan, bigyan po natin ang pamagat. Gratefulness and victories for the Lord. Pagpapasalamat at pagtatagumpay mula sa Panginoon. From the Lord. Gratefulness and victories from the Lord. Nagpapasalamat tayo at pinagdidiwang natin ang katagumpayan mula sa Panginoon. At tagumpay tayo dahil sa Diyos. Amen? Amen. At kung makikita po natin
ang kapangyarihan ng ating Panginoon doon sa ibang translation yan ay almost high. Yan. Doon po ay makikita po natin na ang ating Diyos ay kataas-taasang Diyos. Dahil ang sabi nga ng Genesis chapter 1 verse 1, sabi niya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Amen? So, ibig sabihin po, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pasimula pa lang ng mundo. Kaya kung anong meron ka ngayon, nilikha din niya ng Diyos para sa iyo. Amen? Kung ano ang meron ka ngayon na pwede nating maipagmalaki, wala tayong dapat na ipagmalaki kung hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may gawa ng lahat ng yun. Amen? Kung mayroon kang masayang pamilya, ipagmalaki mo ang Diyos. Kaya sabi niya, my mouth shall tell the righteousness of God. Katuwiran ng Panginoon. Amen, church? Kaya ito po yung bagay na ito, na kung saan ang Diyos ang makita at matanyag sa ating buhay. Lagi po natin siyang mapasalamatan. Amen? So sabihin natin, paano naman po ako magpapasalamat? Talagang ko lang ng sakit. Magpapasalamat ba ako? Yes! Magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Hindi ka na ospital. Nagkasakit ka lang, pero hindi ka na ospital. Ngayon, hindi, na-hospital nga ako eh. Kung na-hospital ka man, di mo ba? Pinag-iisip ka lang ng Diyos. Pinagmumuni-muni ka lang ng Panginoon. Pinaalaala lang sa iyo ng Diyos sa kabutihan mo. Kaya ka na-hospital. So, sabi nga, my mouth shall tell the righteousness and the salvation of God. Patuloy po tayo magpapasalamat. Kaya sabi nga, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Amen? Panahon man ng kalungkutan, kasiyahan, rejoice in the Lord. Amen. Dahil sabi nga, siya ang kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Pagtitiis man yan, pagdurusa man yan, kawalan man yan, kahinaan man yan, kalungkutan man yan, ang sabi ng Diyos, alam ko yung ginagawa ko sa iyo. Amen? I have a plan for you. Kaya, trust the plan of God. Keep on rejoicing. If we're God, because He is the God who is the most high. He knows everything. Amen? Siya ang Diyos na makakagawa ng lahat ng paraan para sa ikabubuti natin. Amen? So, number one, how to celebrate, how to express and celebrate our being grateful to the Lord for the victory na kung saan ang siya nating nararanasan sa ating buhay. So, number one po, hindi po ako magsasalita po ng marami sapagkat alam ko po tayo po ay magkakaroon na tayo ng Christmas party. So, kailangan lang po natin magiging attentive lang po muna tayo, huwag po natin sayangin. Yung iba po dati, alam ko po ng iba dito, galing pa po ng Batangas, bumiyahin po sila, dumating po sila kanina ng alas 6. At sila po ay umarkila pa ng kanilang sasakyan. Palakpakan po muna natin ang Lord sa buhay ng ating mga kapatid. Ang magandang Pilipinas. Nakasama natin sila ngayon. Kaya nandito din po nung Ate Carmona, ang Binyan. Po, kanya-kanya po tayong mga biyahe. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Isa po yan na nag-express po tayo ng pasasalamat sa Diyos sapagkat nakarating po tayo. Kaya i-take time po natin ito, i-grab natin ang opportunity, sabihin mo muna sa iyong katabi, huwag mo muna akong istorbohin. Ayan.
At sabihin mo rin sa iyong katabi, dapat makinig ka. Huwag mong sayangin yung inastos mong pamasahe. Yan. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. So number 1, proceed po tayo. Number 1. How to express and celebrate our gratefulness to the Lord for the victory that we have that comes from Him. Psalm 71 verse 15. 15 to 16. Sabi po dito, maghapon kong sasabihin na matuwid kayo at nagliligtas kahit na hindi ko lubusang maunawaan. Verse 16. Pupunta ako sa inyong templo, sa Panginoong Diyos. Sabi niya, pupunta ako sa inyong templo, Panginoong Diyos, at pupurihin ko ang inyong mga kahangahangang ginawa. Ihahayag ko sa mga tao na kayo ay makatarungan. Are you here today? Amen. Palakpak ko muna yung nandito. Amen. Sabi niya, pupunta ako sa iyong templo. Are you there? Amen. Amen. Pupunta ako sa iyong templo, Panginoong Diyos. At ano ang gagawin natin? Pupurihin. Pupurihin ko ang inyong mga kahangahangang ginawa. Ihahayag ko sa mga tao na kayo ay makatarungan. Alam niyo yung testimony, yung part ng testimony na yan, alam niyo po, dyan po lagi madalas na nakikita natin, nagiyukuan na, takot magpatotoo. Hello? Takot magpatotoo. Pag sinabi, sino po dito pinagpala ng Diyos? Unti-unti nang yumuko. Ayan. Sabi nga po, di ba? Pupunta ako sa iyong templo, Panginoong Diyos, at pupurihin ko kayo sa inyong mga kahangahangang bagay. Amen? So ito po yung purpose natin kung bakit tayo pumupunta tuwing Sunday. Dahil magpupuri tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos sa kahanga-hanga pong mga bagay na ginagawa niya sa atin. Pero kapag na, sino po dito ang pinagpala ng Diyos? At tumahimik ang buong kalangitan. Wala na. Bakit po? Ano po ba ang problema natin? Nagiging baliwala ang ginagawa sa atin ng araw-araw. Di ba? So, simple lang kung nagising tayo. Di ba? Thank you, Lord. Malakas ako. Marami akong kasabayan ng tulong, hindi na nagising. Hello, church. Di ba? At yung bagay na ginagawa po natin sa Panginoon, bakit ka nagtagumpay? Salamat sa Panginoon, nakapagtapos ako ng paghuhugas ng plato. Simpleng bagay. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroon akong kaibigan na nakakilala sa Panginoon na ilapit ko muli sa Diyos. Hindi po ba? Ito po yung bagay na gusto marinig sa atin ng Panginoon kasi dito po natin napapahayag na kinikilala natin ang Diyos. Amen? Sabihin po natin, di ba? Pagising natin sa umaga, di ba? Katabi mo yung asawa mo, di ba? Buhay kayong pareho. Salamat, Lord, sa asawa mo. Amen. Lahat po mga bagay ginagawa ng Diyos. Sabi nga, kaya nga, dapat po tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon. So sabi ko, number 1, tell about the righteous deeds of God. Proclaim. Lagyan po natin yan, anong number 1 natin? Proclaim or tell about the righteous deeds of God. Yan. Proclaim the righteous deeds of God. So, patuloy po tayo mananahimik. Hindi po tayo sisimba. Hello? Pagdating sa simbahan, di naman. Alam niyo po, pagkatapos niyo, matutulog tayo. Sayang naman. Di ba? Kaya sabi, proclaim, continue to proclaim, tell the world. Amen?
kataas-taasan, nagiging dahilan ng ating katagumpayan. Amen? So, keep on rejoicing, give thanks to the Lord. Amen. So, number 2, yan po kung paano po natin isa-celebrate. Proclaim. Di ba simple lang po yun? So, paano po natin ipo-proclaim? Sabihin mo sa iyong kasambahay, sa kasama mo sa bahay, sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, na ang Diyos naging mabuti sa iyo. Amen? Dahil, di ba? Gumaganda yung buhay mo. Dati pag walang pag-asa ang buhay, nagkaroon ng pag-asa. Di ba? Dahil sa Panginoon. Sige nga po, tingnan ko nga. Simula niyo makilala ang Diyos, tatanungin ko po kayo. Nung simula ninyo makilala ang Diyos, pakitaas po ng kamay na masasabi niya na may ginawang mabuti ang Diyos sa Kanya. Pakitaas po ang kamay. Ayun, salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Ito ba? Pero kanina po parang wala pang magsasalita, ano? Kaya dapat, kinakailangan pa ba natin marinig, sino po yan yung kinakabog? Hindi na gano'n. Hindi ko ba? Kusa. Tayo yung magiging mapagpasalamat. Alam niyo po, yun nga lang binigyan ka ng regalo Halimbawa, nakatanggap ka ng isang mug. Nakatanggap ka ng, ay thank you ha. Di ba? Kumagana tayo. Nakatanggap ka ng 20 pesos na ang ginagawa. Salamat ng marami, tuwang-tuwa ka. Hello? Pero ang na-mislook natin, yung pagliligtas sa atin ng Diyos sa araw-araw, di po ba? Lumabas ka na maganda at gwapo ka, umuwi ka pa rin ng maganda at gwapo ka. Amen? Hindi ka nakulangan ng isang mata. Hello, church? Hindi ka nakulangan ng isang daliri. Di po ba? Kahulugan po yan na ang Diyos gumagawa sa buhay mo. Amen? So sabi nga, keep on proclaiming the righteous deeds of the Lord. Amen? Tell the world that you have God who is most high, who can do everything. Amen? Pinagaling ka ng Diyos. Sino po dito yung pinagaling ng Diyos? Pakitas ko kamay. Hindi po ba? Dapat po yan ay sinisigawan natin dito sa church. Salamat sa Panginoon dahil pinagaling ako. Pero kanina wala po, no? Kaya salamat po doon sa mga 3 anak ni Lord na nag-shower sa atin ng kabutihan ng Diyos at dahilan natin lahat na tayo po ay makapagpasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin yun. Amen. Number 2. Yan, pang-apat lang po ito. Number 2. Hebrews chapter 2 verse 12, I will declare your name. Sige pong pakilagay. Hebrews chapter 2 verse 12. And sabi dito, saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church while I sing praise unto thee. Ito ang sinabi niya sa kanyang ama, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo. At aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Hello? So, ginagawa ba natin yan? Hindi. Ginagawa. Ito tayo Di ba ba? Nagtitipon-tipon tayo. Pinapahayag natin. Di ba? Ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, kumakanta tayo, nagpipraise and worship tayo, sumisigaw tayo, hallelujah. Kanina, ginawa po natin yan. Sabi niya, saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church. Sa kalagitnaan ng church. At sino po yan? Tayo yan. Di ba ba? Pinapahayag natin yung kabutihan. Kaya, kanina, the joy of the Lord, the joy of the Lord, di ba ba? Is my strength. Kaya siguro wala naman dito the joy of the Lord naman mo. Di ba? Wala siguro dito kumakanta ng the joy of the Lord, pero ang mata walang kagalaw-galaw. Di ba ba? Talagang consistent ang mukha. The joy of the Lord. Ano ba talaga? Ano ba yung joy na yan? Di ba?
Yung iba naman, papalakpak, mapipilitan na lang. Dahil kung papalakpak yung katabi, pinagpapawisan. Ayaw papapalakpak na lang. Sige na nga lang, kahit hindi ko na gusto. Palakpak na lang ako. Di ba? Hello, church, kaya baguhin po natin. Narating natin ang 2024 at dadagdagan pa ng Diyos ng 2025 ng mga sumusunod pang marami pang mga taon. Kaya ngayon, i-advance na natin ang ating, yung ating exceeding joy, yung ating pagiging spirit of gratefulness, heart of, yung thanksgiving sa ating pong mga puso. Amen? Kasi, di mo ba yun naman talaga yung tendency mga nakatanggap sa Panginoon? Talagang hindi mo yan mapipigilang sumigaw ng, "Thank you, Lord!" Hello, church? Kaya yun po yung gusto ng Panginoon na tayo po ay magiging mapagpasalamat sa Kanya. Kaya sabi niya, "In the midst of the church, I will sing praise unto thee." Kaya sabi niya, kanino pong pangalan ang ating dapat i-declare? Hindi kaninong pangalan. Hindi pangalan ng boss natin. "Ay, salamat sa boss ko, nag-bonus siya." Well, hindi po ganon. Salamat sa Diyos. Dahil hinipon niya ng aming Diyos. Salamat sa Diyos sa trabaho ko dahil na-promote ako. Salamat sa Diyos. Di mo ba? Sa negosyo ko dahil niya. Salamat sa Diyos sa asawa ko sapagkat mapopromote at iniingatan niya kahit nasa malayo. Salamat sa Diyos sa lahat ng bagay na mayroon ako na dati wala naman. Hello, church? Sino po dito yung meron na siya dati? Di ba? Ngayon, wala dati, pero nakakilala sa Panginoon, nagkaroon. Pakitaas po uli ang kamay. Yan. Di ba? Praise God, naiintindihan po natin eh. Pero di ba parang ang hirap-hirap tayo kumanta ng The Joy of the Lord, The Joy of the Lord. Hirap na hirap tayo kumanta. Kaya church, itaguhin natin. Amen. Gusto ko po, papasok ang 2025, mapuno tayo ng pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon. Amen. Dahil sabi nga po, habang pinupuri natin ang Diyos, sabi nga, there's no worship, no rain. No worship, no rain. Alam niyo yung pagpapasalamat natin, symbolize na po yan ang ating pag-worship sa Lord. Sinasamba natin ang Diyos na siyang may likha ng ating buhay. Sinasamba natin ang ating Diyos na may siyang may akda, nagiging kontrol ng ating buhay. Di ba ba? Kung kaya patuloy kang ini-increase ng Lord. Kasi meron kang espiritu ng pagpapasalamat, espiritu ng pagsamba sa Panginoon. So, church, always build an altar of worship God. Diba? Build an altar to worship God. Tayo po kailangan, ito po yung magiging ugali po natin. Amen? Itong 2025, kung gusto mo pa magkaroon, patuloy yung ating great harvest. Di po ba? Kaya lang, alam niyo, kanina tayo nagpupuri, talagang hindi ko mapigilang umiyak sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil nakita ko kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Last 2023, nangingi tayo ng lupa. Na sa totoo lang, 5 duling wala naman tayo. Pero, hindi natapos ang 2024. Nung tayo nagkaroon ng first fruit, ang ginawa lang natin, yung bit kong first fruit sa Panginoon, itinaas. Sabi ko, Lord, wala akong ibang hiling sa'yo, hindi pagkalooban mo kami ng lupa. Hindi natin alam kung saan lupa na yan, ang location na yan. Pero yung pinakahigit na hinihiling natin, yung likod nitong school. Yun ang hinihiling natin. Kahit sa tingin ko na parang napaka-imposible, pero hindi nagbabago yung ating hinihiling sa Panginoon. Sabi nga ni Daddy Pastor, yun talaga ang kukunin natin yung likod. Marami po tayong mga lupa yan, tinitingnan na kung saan tayo nakarating. Ang balik pa rin natin dito. Kaya hindi natapos ang taon. Second quarter,
binigay ng Diyos yung hinihingi natin. Amen? Amen? May lupa tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na kung saan nabutuo, nakiisa ang kanilang mga puso na nagbigay. Alam niyo po, yung sa kabila ng ating kawalan, pero nagbibigay tayo para sa Panginoon. Sino po dito yung gumawa nun? Na sa kabilang ng kanyang kawalan, pero nagbigay siya, naghangad siya, na siya man ay magiging kabilang sa halaga na bibili ng lupa. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pinaghirap ba kayo o hindi? Ngayon, kung kayo ay pinagpala ng Diyos kung ano yung binigay ninyo sa Panginoon para makakuha tayo ng lupa, ay binalik ba sa iyo ng Diyos yun ng sobra-sobra, pakitaas ang kamay mo? O, di po ba? O, kaya doon pa lang ang Diyos ay hindi sinungaling. Di ba? Yung iba naman, tingin-tingin lang, pakiramdam lang. Huwag kang makiramdam, huwag kang tumingin. Kaya sabi ng Lord, huwag mo akong subukan. In Malakay chapter 3, di ba? Kaya lagi may challenge ng Lord sa atin eh. Dahil hindi niya tayo papupulaan. Amen? So, ano po sabi niya? Declare the name of God in the midst of the church. Amen? Ito po yung nagiging taong mga anak ng Diyos na laging nagpapasalamat, kinikilala lagi ang kabutihan ng Diyos. Di ba? Kaya lagi tayo kumakatay. Goodness of God. Alam niyo yung praise and worship, naiyak ako. Umiiyak ako habang nagpi-praise and worship. Bakit? Hindi ko kayang sumatin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Wala pa tayong sinabi sa Panginoon na ang sagot ng Lord ay hindi. Laging yes. Laging yes and amen. Yes and amen. Kahit wala pa tayong hawak noon. Pero ang Diyos, yes and amen. 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 So proclaim the name of God. He is the Most High. He can do in many ways in our lives. He can bless you more than and beyond your expectation. And just believe. Always have a spirit of gratefulness. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, magbago ka na. Ikaw na hindi nagtitiwala sa Diyos. Amen? Magbago na tayo. Amen? Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Lagi natin ipoproclaim. Alam niyo ba ninyo, yung ginagawa niyo ba yun? Kapag kayo ay nagbibigay ng inyong tithes and offerings sa Lord, ginagawa niyo yun? Pinoproclaim, Lord, I proclaim your name that you are great in my finances. That's why I will give back. Bakit give back? Bakit give back? Binabalik ko sa iyo, Panginoon, yung para sa iyo. Diba? Expression po natin yun na tayo po ay nagpapasalamat kung bakit tayo binibigay po natin ng buong-buo yung ating mga ikapo at ating mga handog sa Diyos. Expression of our love to God. We adore and we honor God in our finances because He is the author of everything. Amen? Siya yung may akda, siya may kagagawan. He can enable you to do your job well. Amen. Amen? Kaya tayo yung mga Kristiyano, mga bigatin. Hello, church? Kaya yung mga sabi po, bakit? Ito po yun, no? Kasi dati naman tayo wala. Pero nagkaroon. Amen? At mga bigatin na Kristiyano, talagang sabi nga po yun, mga bigatin din naman yan sa kanilang mga pagbibigay. Tingnan niyo po kahit wala. Pero hinangad mo magbigay, binigyan ka ng Diyos ng pagbigay. Kasi alam ng Diyos na gusto mo magbigay. Alam niyo, at alam niyo sa totoo lang, isang proclamation ng God, pinaproclaim nila ang Lord. Mga estudyante pa. Ayan, narinig niyo naman yung mga patotoo. Estudyante pa. Pero kung mag-pledge, grabe.
Kaya ito yung pinapatunayan ng Diyos. Sabi niya, ikaw ay ulo at hindi buntot. Mag-graduate ka cum laude. Pagtapos niya mag-graduate, wala pa isang buwan, may trabaho na kaagad. Bakit? Kasi napuproclaim niya lagi ang kabutihan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ang mabuhay. Amen? Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Amen? Amen. Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Gawin lang po natin, patuloy po tayong kailangan po natin i-express yung ating pasasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng bagay na meron tayo, na dapat wala ka niyan. Hello? Kaya hindi natin po pwede pagmalaki. Hindi, kung hindi ka nagsikap yung mister ko, hindi kami nagkaroon ng ganitong buhay eh. Eh paano kung sasabihin ko sa'yo, eh paano kung hindi din siya binigyan ng Lord ng lakas para makapaghanap buhay, meron ka? Yan po dapat natin isipin. Amen. Para pagdamutan natin ang Lord, para pagnakawan. Di ba ba? Alam niyo, sabi nga sasahod ka ng 30,000, tapos bibigyan mo lang ang Diyos ito pong tithes ko 20 pesos. Di ba? Eh dati wala kang trabaho, hihingi ka ng trabaho, binigyan ka ng Diyos, tapos sasabihin mo sa Panginoon, ito sa'yo Lord, 20. Di ba parang ano yun, tawag doon, pagsalangsang sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa rin natin nakikilala, hindi pa rin natin kinikilala ang kabutihan ng Diyos. Na dati wala naman, pero nagkaroon. Amen. Di ko ba? Ang Diyos, kaya sabi niya, God gives you a potential to get wealth. Tama? Kung meron ka mang potential, it is not yours. Hindi pa rin po atin yun. Ay, ito yung school, sabi ni Daddy. Sabi niya, ang school na to, sabi niya, hindi to amin. Ipinagkatiwala lang to ng Diyos sa amin. Amen. Amen? Kaya ang ginagawa natin, dahil ito pinagkakatiwala ng Diyos, kailangan ba namin pagdamutan ng Diyos? Hindi. Kahit personal na namin, kinakailangan ba namin ito i-hold? Hindi. Dahil kung ano ang meron kami galing sa Panginoon. Amen? Kaya hindi problema na kung ano ang meron kami, kahit ibigay din namin lahat yan, no problem. Kasi alam namin, magbibigay pa rin ang Diyos. Amen. Amen? So yun po yung pinoproclaim natin lagi ang pangalan ng Diyos. Lagi natin, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Pagkilala yun sa kapangyarihan ng Diyos. Expression that we acknowledge the goodness of God in our lives. Number 3, Psalms 9 verse 2. So, declare the name of God that He is the Most High. He is the source of everything. 3. Psalms 9:2. This is how we celebrate our gratefulness to God. Express our gratefulness. Paano po natin maipahayag? Kasi meron niya, bakit? Napasalamat naman ako sa Lord Ba't diba ang kinakailangan magbigay? Di ba? Yun po mga ganang iba Sinabi ko na kay Lord, thank you Lord, sa trabaho ko. Pero hindi sa aking pagbibigay sa financial. Very wrong po yun. Ang tanong dyan, ano ang parte ng Diyos sa financial mo? Sino nagbigay ng trabaho mo? Sino nagbigay ng customer mo? Sino nagbigay sa'yo ng karunungan dahil estudyante ka? Yun po yun Di ba? Kaya dapat makikapin natin. Amen. Ay, nakakalungkot lang po dyan. Di ba? Nananakawan pa natin ang Diyos. Kaya di ba, may hinanakit ang Lord sa atin, Malakay chapter 3. Sabi niya, dapat ba nanakawan ng Diyos ang tao? Ay, tama ba? Nakawan ng tao ang Diyos. Yan po sabi niya, yan po hinanakit niya. Dapat ba nanakawan ng tao ang Diyos? Sabi po gano'n. So, paano ba natin nananakawan ang Lord? Sabi niya, sa hindi natin pagbibigay. Sa hindi natin pagkikilala na makapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kung business, kung ikaw ay negosyante, kumita ka ng 100, bibigay ka ng 2 piso sa Lord.
Sa halip sana na 10 piso ang ibibigay mo, 2 piso ang binibigay mo. Kaya nakikita mo, puro ka lang laging gipit. Tapos sasabihin mo, hindi na ako sisimba kasi pareho lang. Oh, because it is the matter of giving. Hindi natin kasi, ang na-miss out po natin doon, hindi na talaga natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin. Kapag ako. Kaya nga sabi niya, yun yung kanyang hinanakit. Yan ang tanong, tama ba? Nanakawa ng tao ang Diyos. Sabi niya, pagkatapos ko kayong binigyan, di ba? So, meditate po natin yung mga kapatid. Okay, number 3. Hindi mo pwede na tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Di ba? Puro fake din. Pupunta ka sa offering box. Di ba? Fake din. Di ba? Wala namang gumagawa sa atin si Tito niyan. Amen? Amen. So, praise the Lord. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name. Psalms 9 verse 2. Number 3 na. Yan. I will sing praise to thy name, O thou most high. Magpapakasaya ako dahil sa inyo, kataas-taas ang Diyos. Aawit ako ng mga papuri para sa iyo. Kaya kung magpapakasaya, sino po dito yung laging gustong magpapakasaya? Pakitaas ang kamay. Di ba? Yan ang gusto natin kapag may problema tayo, kung malungkot tayo, ano pong lagi natin sinasambit kapag nag-aaway ang mag-asawa? Magpapakasaya na lang ako. Kaya anong ginagawa? Magpapakasaya, kaharap si Red Horse. Kaharap si White. Di ba? Iba yan. Yung White naman yung bilog ang mundo. Yan. O, yun. Di ba? Sari-sari yung horse yan. O. Kasi doon ang kanyang kasiyahan. Hindi po ang kasiyahan natin ang presensya ng Diyos. Amen? So, paano po tayo makastay sa presence ng Lord? Sabi niya, worship God. Amen? Pag-worship ka, bulay-bulayin natin ang Panginoon. Ang sa kanyang mga salita, bulay-bulayin po natin. Kaya sabi niya, I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name. Amen? Aawit ako ng mga papuri sa pangalan mo. Amen. Amen? Kaya dapat ito po yung ating laging mga ginagawa. Amen? In bad times and in good times, ano po sabi niya? Let God be praised. Amen. Amen? Kaya natin purihin ang Diyos. Amen? Ayaan mo, sabi nga, focus tayo sa pag-worship sa Panginoon. Focus to worship God and do not focus on your sadness. Amen? Dahil kapag i-meditate mo yung kalungkutan mo, tatanda ka ng mabilis. Di ba tingnan nyo si sa aking narcissist dyan. Sister Josie at saka ang ating isang narcissist ko niya na dito yung aking balay, si Elder Nick. Di ba? Kaya simula ko yung na-meet sila, nagiging pabata ng pabata sila. Di ba? Bakit? Kasi nga ito yun, I will sing praises to your name. Amen? Lagi tayong nagagalak sa Panginoon. So, always be glad and rejoice. Amen? Sabi ni Daddy Pastor, ano po sabi niya? Kahit wala kang pera at mayroong problema, di ba't laging masaya? Sabi niya, ganyan talaga ang buhay. Pag na kay Jesus, may galak sa tuwina. Yun yun. Kaya ang buhay natin, laging may galak sa tuwina. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay pag na kay Jesus. Hindi doon sa laging walang pera na. Hindi po doon. Ang laging may galak sa tuwina, yun ang meron po. Amen? Praise God, palakpakan po natin ang Lord. So always declare or be glad and rejoice in God. Sing praises to the Lord. And then the last one, Romans chapter 8, verse 31 to 39.
Praise God. So, nandiyan pa po ba tayo? O excited na tayo sa ating Christmas party? Ayan. Alam niyo po, kapag tayo present ngayon, higit pa ito. Yung kasiyahan ninyo ngayon, higit pa mamaya sa pagbunot ng pangalan nyo sa raffle. Mas masaya kayo, kaya namnamin nyo ito. Yung ating kinakain ngayon, mas masarap ito kaysa mamayang kakainin natin kare-kare, fried chicken, diba? Buttered shrimp, salad, o ano, nanalulunod na kayo. Joke lang. Mamaya ako mag-enjoy tayo. So, fourth, last. Yan. So, last. Ano po sabi niya in Romans chapter 8 verse 31? Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, yun, ano daw yung mga isipin natin, mga bagay na ito? Sabi niya, masasabi natin panig sa atin ng Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kaya kung mayroon ka mang hinahanap na kakampi, walang iba ang hanapin mo, ang Panginoong Jesus. Amen? Dahil siya mismo ang nagsabi niya, if God is for us, who can be against us? Kung ikaw ay sa Diyos, sino pa ang magiging laban sa iyo? Di ba ba? Mamahalin ka ng lahat dahil ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Next verse, 32. Kaya sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Parang konti lang ang may gusto. Kung ayaw nyo, wag nyo. Diba? Napakaganda ang sabi ng Lord. Sabi niya, at kung ikaw ay sa Panginoon, walang magiging laban sa'yo. Sabi na gano'n, tumpa lahat ng yan, yung magiging laban sa'yo, maghintay ka lang. Manidindok din yan. Diba? Mamamatay din yan. O yung lahat ng laban sa'yo. Pero sabi ko, ano po, sabi niya, ano po ang kasunod niya? Hindi niya sabi niya, ibibigay niya ang lahat ng bagay sa iyo. So ngayon, ang tanong, mayroon bang mahirap sa Diyos? Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin para sa iyo. Amen? Ikaw lang ang nagkukulang. Paano? Tingnan mo niyo, maraming wala. Ay kasi, pupunta ba ako? Ang uulan. Di na lang muna. Di ba? Kung bakit hindi magagawa ng Diyos, kung bakit nararanasan natin yung kawalan dahil tayo mismo may pagkukulang. At ano yung pagkukulang na yun? Yung lumapit na lang tayo sa Lord. Hello? Amen. Kasi ang sabi ng Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay para sa'yo. Amen? Amen. Alin po niya yan? Yan. Paki-highlight mo nga na. Tiyak na ibibigay. Wow! Praise God. Amen. Hallelujah. The word here is tiyak. Yan. Di ba? Tiyak. 50-50 ba yan? Hindi. Ang sabi niya, sure na sure. Amen. Amen? Tiyak na ibibigay. Kaya kung ano pa yung hinihingi mo sa Diyos na hindi niya kayang ibigay? Ay sinabi na nga niya, tiyak na ibibigay sa'yo. Amen. Amen? Ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Amen? Huwag ka lang mainip. Lord, prayer request mo, Lord, gusto ko na magkaasawa ngayon 2024. Now na. Diba? Teka muna. Diba?
naayos pa si Lord sa'yo, baka mamaya bigyan ka ng asawa, hindi ka na makita sa church. Oh. At nahalin ka na doon sa asawa mo. You know? Di ba? Kaya yan yung mga bagay na yan. Pero, sabi nga po, tiyak na ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin. Amen? Kaya sabi niya, ito yung mga bagay. Magbigay ka. Di ba? Magbigay ka ng panahon mo sa Diyos, magbigay ka ng oras mo sa Panginoon. Di ba? Hindi, yung ginagawa natin kasi ito yung mga bagay, parang hindi, gawin po natin, huwag itong New Year's resolution. Kasi ang New Year's resolution, pwede mong gawin yan pag isang buwan lang yan, pagkatapos nun wala na. Gawin po natin New Year's resolution. Lord, ngayong 2025, magiging matino na akong Kristiyano. Amen? Hindi na ako a-absent sa church. Amen? Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo sa ayuda. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng pananambahan ko sa pagwawalis sa kalsada. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo sa paglalaba. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo sa pag-aaway namin mag-asawa. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo sa tampo ko sa aking mga kapatid sa Panginoon. Di ba? Lalong-lalong hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo dahil wala akong pamasahe. Di ba? Kaya ang sabi niya, pupunta ako sa bahay-sambahan ng Diyos at magpupuri ako. Di ba? Ito na yung second point natin. O ngayon, dito sa ating last naman, ano po sabi niya? Magiging masaya tayo dahil sa ating pagtatagumpay. Wow. Ang taong tagumpay, harangan man niya ng siba, di ba, hindi pa aawa. Kaya, ginagawa natin ngayon. Sabi po talagang, sino ba yung makata? Yung makata, yung kulang kayo niyo, oo. Sabi niya, ang pag-ibig daw, harangan na ng sibat, ay, ano yun? Basta yun na yun. Ngayon, ang atin naman, sabi ko ganon, harangan ka man, di mo ba? Harangan ka man ng alin? Harangan ka man ng tampo, harangan ka man ng katamaran, harangan ka man ng kawalan, ang harangan ka man ng kagipitan, lahat ng klase na yan, hindi magtatagumpay. Pagkat ikaw ay higit na makakatagumpay. You are more than conqueror. Amen? Higit ka pa sa mananagumpay. Amen? Kaya ngayong 2025, sabi nga, ngayon dapat everybody happy. Amen? Everybody happy! Bakit? Kasi we are more than conqueror. Amen? Tayo po ay nagtagumpay na. Amen? Kaya kung tinatanggap mo lagi kang talunan, talagang lagi kang wala ka sa church. Doon ka na lang mag-a-unload sa dagat. Kasi nagtatampo ka. Doon ka na lang mag-a-unload sa swimming pool. Di ba? Pero ang tunay na nagtatagumpay, alam niyo kung ano? Nasa church. Amen. Amen? Yun po. Kaya ano natin, baguhin po natin. At makikita mo ang buhay mo paganda na paganda. Amen. Paayos ng paayos at lalong magtatagumpay, lumalakad sa katagumpayan. Huwag ka magtiwala sa sarili mo kaalaman. Sabi ko ng Book of Proverbs. Do not lean on in your understanding. Pagka ba araw ng linggo, kapag nag-swimming kami, hindi na kami matagumpay. Bakit ba? Kaya ganyan na ayun, sabi ng Lord, do not neglect the gathering. Walang mali sa pagsuswimming.
Walang mali sa kung saan-saan na magpunta. Unahin mo muna ang Diyos. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo muna yung pagharian ka ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang dami na akong katwiran eh. Oo, kaya nga, sumobra ng katwiran mo kasi sa iyong sarili. Diba? Alam niyo po yun, yung tao maraming katwiran, hindi nauubusan kasi nga kanya sarili. Dapat, kung may katwiran man tayo, dapat titikan. Sarili po natin. Alisin po natin ating sarili, ang katwiran po ng Diyos. Kung kay para tayo, ay huwag tayong makahadlangan. Kung bakit ang tao ay laging absent sa church, kasi meron siyang sariling katwiran. Amen. Walang dahilan. Laging may dahilan. Kaya ngayon, harangan ka man ng sibat, hindi ka na paaawat. Amen? Harangan ka ng sibat. Sibat ng alin? Tampo. Yan nga yung sinabi ko kanina. Anong klaseng sibat ng Satanas, hindi magtatagumpay sa iyo sapagkat sinabi na ng Diyos, nagtagumpay ka na. Amen! Nagtagumpay ka na! Amen! So, praise the Lord. Next verse. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Ito po yun, no? Ito po yung mga bagay na ito, no? Napakaganda nito. Sabi niya, who shall bring a charge against God elect? It is God who justifies. Wala ka ng paghahatol. Hindi ka nahahatulan. Amen? Hindi ka nahahatulan. Bakit? Kasi ginawa ka ng matuwid ng Diyos. Amen? Are you still there? Amen. Ginawa ka ng matuwid ng Panginoon, kaya wala ka na sa kahatulan. Amen. Dahil napakasagana ng biyaya ng Diyos. Ang gagawin na po natin, magtiwala sa Panginoon, sundin ang kanyang mga utos. Amen. Next verse, 34. Kaya po ang sabi niya, kung wala rin makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na kayo ng Diyos at namamagitan para sa atin. Kasi palakpakan po natin ng Lord sa bagay na to. Di ba? Na dapat tayong lahat ay mapaparusahan. Dapat tayong lahat ay mahatulan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Nawala tayo doon sa kahatulan. Amen? Nawala tayo sa kahatulan. Amen? Bakit po? Kasi binayaran na ng Panginoon. Amen? Siya ay namatay at muli siyang nabuhay para sa iyo at sa akin. Para yung tagumpay na yan, lagi-lagi natin maranasan sa ating mga buhay. Amen? Church, next verse. Sabi po, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Amen. Intindihan po natin ito. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong katabi, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Di ba ba? Talagang walang makakapaghiwalay. Hindi yung girlfriend mo. Hindi ang boyfriend mo. Hindi yung crush mo. Wala na yung crush ko sa church, hindi na ako sisimba. Binalik ako kaya wala na yung mga church. Kaya sabi niya, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Binrek ka man ang girlfriend mo at hindi, ng boyfriend mo at hindi, may girlfriend ka man at wala. Sabi gano'n, sa pag-ibig ng Diyos, makakapanatili ka. Amen. Praise God. Kaya sa Lord may forever. Kaya wag ninyong alisin. Gusto niyo ng forever? Wag niyong alisin. Bigyan niyo ng authority ang Diyos sa buhay niyo. Amen? Hayaan niyong hawakan kayo ng Diyos. Amen? At hindi kayo hihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Next verse, 36.
Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi nga sa panganib ang aming buhay, para kami mga tupang kakatayin. Oh, next, ito yung mga sacrifices ni Paul sa mga, sabi niya, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Amen. Kaya, hindi na po reason, kung ano yung ating nararamdaman, ano yung ating nakikita, ano yung ating nararanasan. Wala na po tayo dyan. Hello, church? Yes. Ano yung mga klaseng uring problema at kung ano iba't ibang klaseng uring problema pang meron tayo sa buhay. Di ba ba? Wala na yun. Dahil sabi po dito, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Ngayon, masasabi mo pa ba na nanghihina ka? Masasabi mo ba na ayaw mo na? Di ba? Hindi na. Bakit? Sabi ko, sapat na ang tulong ni Kristo para magtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Amen. Next verse, 38. So we are more than conquerors. Sapagkat sabi niya, natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghelo at mga makapangyarihan espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, yan na. Ano man, kasalukuyang panahon, ano man yung panahon man yan, o hinaharap man yan, sabi po ganun, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa iba pa, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makakapaghihiwalay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya church, tinuturuan tayo ng Lord dito, kahit sino man yung demonyo na yan haharap sa iyo. Amen? Hindi na yan makakapanaig. Amen. Amen? Dahil pinagtagumpay ka na ng Diyos. Amen. And then the last verse, ano po sabi niya? Verse 39. Ano po sabi? Okay na yan? Okay. So, purihin po ang Panginoon sa ating buhay. So, this is now the reason why we celebrate this year and in full of gratefulness and victories from the Lord. Amen. Dahil kung sa atin lang, hindi natin kaya magtagumpay. Amen. Dahil may Kristo tayo na laging sumasa atin. Amen. Kung kaya, huwag po nating sayangin mga minamahal ng kapatid sa Panginoon. Lagi po tayong magpasalamat dahil noon naman, sabi po ganun, pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Amen. Amen. Simula doon sa krus ng Kalbaryo hanggang siya. Mula sa kanyang pagsilang, nagpadala ang Diyos para tayo matubos sa ating kasalanan. Napako sa krus para mapatawad ang ating kasalanan. Muling nabuhay para ikaw ay hindi mamamatay. Amen. Tayo ay huwag mamatay bagkus magkaroon tayo ng buhay na. Kaya sa umaga pong ito, tayo pag lahat ay tumayo